At katatapos ko lang gawa ng layout, pero hindi pa to final. Mabase pa rin tayo dun sa gagawa. Check niya kung okay ba to. Papagawa ko na lang siya sa aking kumpare. Dumating na rin pala yung pinabili kong plyboard. At welcome sa day 2 o part 2 ng ating computer shop journey. Maraming nagsasabi na nakakabitin daw, pero ginawa ko kasing part by part yung pag-upload ng video na to. Kasi pag full video, matatagalan na naman yung pag-upload ko nito. Dahil mahaba. Sobrang haba na naman, guys. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganito yung intro ko. 2020 since the pandemic start. Nasa abroad ako nun. At isa ako sa napauwi ng Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, ang hirap maghanap ng trabaho. Sa abroad pa lang, nagbablog na ako. Kasi ikaw ay. Kaya pinagpatuloy ko siya pag uwi ko ng Pinas. At nagnegosyo ako, kaso kulang. Kaya bumalik ako sa trabaho. At this year, nitong 2025, sobrang daming nangyari sa akin. Teka lang, hindi pa nga pala ako nagpapakilala. Ako si Barley TV. Nagmahal, nasaktan, nagjack. Oops. Teka lang. Drama na naman. Balik tayo ng konti. Hi, ako si Barley TV. At ito ang part 2 ng aking computer shop journey. Sana samahan nyo ako sa journey na to at panoorin ang sunod-sunod na naganap bago ko matayo ito from this. Siyempre, first of all, isa sa mga idol kong vlogger is si Gio Ong or ang Ong Pam. Pero ngayon hindi ko na hayang tapusin yung buong vlog nila eh. Alam ko namang di lang ako yung ganun, no? Dahil sobrang haba. So putol-putol ko siyang pinapanood. Nag-explain na naman ako. At kaya nga ganyan ang intro ko. Na-explain ko na nag-abroad ako dati bilang isang OFW. O dating OFW. O hindi lang OFW. Sa mga nagtatrabaho dyan. Nakaramihan naman sa atin siguro nangangarap na magkaroon ng sariling business o ibang source of income. Kasi nga hindi naman sapat yung sinasahod lang natin dito. Diba? Diba? Nung nasa abroad ako, palagi ko naririnig yan sa mga nakasama ko doon na pag uwi ko ng Pinas, magnenegosyo ako, magaganito ako. Parang yun yung nagiging ano nila. Isa sa mga nagiging tag doon, motivational. Pang-motivate. Kasi nga pag may ganun ka daw, medyo hawak mo na yung oras mo. Pero hindi rin, masakit din sa ulo. Sakto lang pala. Pag nagkaroon kasi ng sariling business, mas ano siya, more on hands-on, sarili mong diskarte. Kung dyan nga sa trabaho mo, di ba, inaayos mo para maganda yung output na hindi mo naman sariling kumpanya o business o negosyo, English Tagalog. Ano pa yung sa sarili mo? At balik tayo dito sa ginagawa ko. Yan, pagod na si Puge. Mano-mano akong nilagari yung plyboard na 3/4. Tagaktak talaga ang pawis, boy. Bali, ang nagamit ko sa kanya ay 18. Kinuha na ko yung 18 both sides. Tapos yung gitna, yun yung ipapangtaas ko. Para mahaba-haba na siya. Mahaba-haba na siya and kasya na siya sa pang table natin. Sa totoo lang, matagal ko na dapat na umpisahan to eh. Nagagamit yung pera ko sa ibang bagay. May kabuluhan din naman. Kaya ngayon, bago matapos yung taon, matayo ko siya o mabuksan ko siya. Time check. 2:00. Binibira ko kape. Hindi tubig na malamig. So, tapos na ako. So, nilalagari ko pang table. Kaya man o, tagaktak pawis. I wanna be next to you. So, natapos ko na maglagari. Ayan. Ito yung maliit sa pang ibabaw. Pang mga CPU tsaka yung pang coin slot. So, ito naman yung table natin. Dalawa. Pahaba siya pag ano. So, kailangan ko muna i-set up yung table bago tayo maglalagay ng mga saksakan wiring. Para alam natin kung saan natin ilalagay. Sunday, mag-ayos ako ng wiring. Tapos by the next week, sana maasikaso ko na lahat ng dapat maasikaso. Para makapag-dry run na tayo. Alam ko ng plano to eh. So yung pera ko nagagastos palagi. So ngayon, meron tayong pana. Okay. Alright. Ngayon nga ay dumating na yung maggagawa ng lamesa. So, kailangan ko muna ninisin yung loob para tuloy-tuloy yung gawa. Para sa ating computer shop. Dito na yung gagawa ng lamesa ng computer shop natin guys. Yung para MJ. Nakamaskara na. Nalala guys. 61st.